Hi Virgo, welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. And marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Sa mga current viewers natin, thank you po sa pagsupport sa ating channel, sa mga patiently na nag-antay para sa kanilang monthly readings. As you know, hindi natin nagawa yung reading yata last month dahil po sa kadahilanan na I'm on medication and ng 2 buwan, and this weekend kasi ooperahan ako, so please pray for my health and sana maging successful yung operation. And yung pangalawang dahilan is nag-review kasi ko, may tinapos akong review para ma-clear out ko yung exam na kailangan kong ipasa, and gladly naman under God's grace nakapasa tayo doon. So please pray for me on my surgery this weekend. I appreciate the energy exchange. Thank you for that. Okay, sa mga new viewers po, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Ngayon, titingnan muna natin yung current energies, mga intuitive messages, guidance, wisdom, short-term prediction to within 1 to 3 months, and mga areas of concern nyo muna pagdating sa inyong larangan ng pag-ibig, no? Kukuha tayo ng 5 baraha, ika-clarify natin isa-isa, at hindi tayo kukuha ng mga lumilipad na baraha kasi sa traditional tarot, I like to keep my practice sacred. Kailangan natin i-honor yung mga cards, so i-layout natin sila carefully sa ating table, okay, as we go on. Okay, so wala ring reversal dahil ika-clarify naman natin ang mga cards na yan. Okay, 5 baraha pagdating sa larangan ng pag-ibig na ating collective Virgo. From today to, it could span across 1 to 3 months time, no? Short-term prediction to. Okay? Tingnan natin ang nag-aantay o yung mga guidance, no? Pertaining sa love life mo, collective Virgo. Ngayong buwan ng September. Okay? Ito ang unang baraha. Tingnan natin kung ano nag-aantay. Second card para sa inyo, Virgo. Nilagay ko na yung disclaimer bago mag-start yung reading para makapag-jump right ahead tayo sa actual reading nyo. Okay? Fourth card. Okay. Kung nais nyo rin panoorin ang inyong monthly reading, pwede nyo rin cross-watch yung main channel natin, Ethereal Destiny Tarot. Okay? Hindi ko pa magawa English reading, guys. Doon sobrang delay kasi nga may kasakit tayo at naging busy sa exams. Okay, ngayon, unang card nyo para sa larangan ng pag-ibig, Virgo, no? Meron tayo ditong Chopwood. Lagi itong lumalabas lately, no? Even sa ibang zodiac signs, no? Maybe may collective energy. So, kailangan mag-umpisa sa clean slate, no? Uli, yung bagay o sitwasyon na to, kailangan ng restart. Yun yung nararamdaman ko dito. Yung bagay na, alam mo yun, nakita mo tong room na to, nililinis or bagong linis, tapos wala pang mga laman. So, ganun, no? A fresh start is coming in for you, Virgo. Yung nararamdaman natin sa Chopwood na yan. Second card, wow, a change in the wind. That's why. Kaya may fresh start dito. May nagbago sa ihip ng hangin. Okay? Pero rin nagbago sa energy. May breeze of fresh air na dinala. Could be ikaw, sa sarili mo rin. No, nag-zen ka ba, nag-retreat ka ba, nakatulong yon. Yung time apart mo ba with your person, kung current connection mo, kaya ka nandito sa reading na to, baka nakatulong, no, para magbago yung ihip ng hangin. And kung prospective na love interest to, then it's a new beginning para sa'yo. Magsimula ka ng clean slate ngayon, okay? May bagong energy na bring in sa paligid mo, sa aura mo. No, parang fresh ka, coming from a heartbreak or a loss, ganang energy. Okay? Third card here, Virgo, meron kang milk and honey. So, abundance, no? Since love reading to, babasahin natin na maaaring mag-bring in ng maraming oportunidad or mag-grow itong connection na paparating sa'yo or dumating sa'yo. Kung ano man yung dinidelt with mo, okay? Parang, ito yung most coveted mo kasi parang pot at the end of the rainbow, pero itong rainbow na to at the end lang, meron kang milk and honey, no? Sweetness. Okay, umaapaw na sweetness. So, it could be maganda tong relationship na papasok or rejuvenating talaga. Kasi nga may change in the wind, tapos pinasukan pa tayo dito ng pangatlong barahan nyo, no? Na ang daming matamis
milk saka honey, no, nakakataba ng puso, okay, nurturing din, di ba? Kasi ang milk is, pag nurture tayo ng bata, di ba, yan ang pinapakain natin sa sanggol, okay, madalas, okay, most of the time. So, parang ganon, yung energy na to, may chance na mag-grow, may potential na magkaroon ng commitment or into something more, okay? Or inaalagaan din natin tong connection na to, kung existing connection to. And parang yung change in the wind na to, yung pagbabago, baka maging mas close kayo sa isa't isa this time around. Okay? Yung fourth card mo, Virgo, Yin. So, yun nga, sinasabi dito guys, wag tayong maging close-minded, wag tayong masyadong rigid. Be open tayo sa communication, wag natin silang i-block. Kung old connection to or existing connection, kung new connection, maging mas receptive din tayo sa ibang mga energies na kailangan pumasok para sa atin, para makapagbigay nga ng change in the wind. Kasi nakita mo to, windy rin, no? Yung ball na to, may mukha dito. Nag-aantay ka maka-receive ng blessings, no? Ng mga opportunities or ng chances, okay? And keep it open lang. At may mga heart or rose petals siya. Yun yung sinasabi dito, be open-minded. Huwag tayong maging close off, okay? Para sa buwan ng September or in the next 3 months, okay? Ngayon, tong last card dito sa love reading nyo, between worlds. So, may change in the wind, may between worlds ka, may transition na mangyari. So, nagta-transition ka, para sa akin, 6 of Swords to, no? Nagmo-move on ka sa mas payapang sitwasyon or calmer waters, kumbaga sa traditional tarot. Ito yung gray, iiwan mo yan, nandito papasok ka sa isang mas makulay na chapter ng buhay mo, okay? So, probably na nangyayari pa to, nasa letting go ka pa and moving on. So, hindi ka pa completely naka-let go. Hindi ka pa rin naman completely naka-move on. 50-50 ka pa ngayon. Pero, it's a good thing na nagsisimula na tayo na i-acknowledge, no? Na kailangan may magbago. Okay, ngayon ito-clarify natin, Virgo. Kailangan ko kasi matapos yung mga reading nyo dahil ang operation ko sa Sabado, guys. So, may pending pa akong dalawa, Virgo and Pisces. Kayo na lang para, makapag-relax ng ating physical body muna before mag-umpisa yung surgery. Okay, before yung Saturday nga na surgery ko. Clarify natin tong chopwood, no? Okay, tingnan natin. Para sa ating collective Virgo, no? Sa larangan ng pag-ibig. Ang sabi, guys, ang chopwood, all that glitters. Okay, so ito guys. Maganda na linisin natin yung mga or i-declutter nyo kung ano yung external na nakikita natin sa ating paligid sa sitwasyon. Okay? It could be masyado, maybe na-delude tayo dahil sobrang gwapo or sobrang ganda. Parang nagde-daydream tayo doon sa person na yun. See them for who they are. Okay? Yun yung sinasabi dito. May value doon. Mas mataas yung value beyond itong mga tangible things or measurable things or characteristic na nakikita natin sa connection or sa person na yun. Ang totoong value nandoon, nandun yung mukha ng divine, okay? See beyond, dun sa external. Yun yung sinasabi dito. At pag nakita mo kasi yun, could be parang nakakita ka ng red flag or nakita mo yung something good about something more valuable. Yun yun. So, pag nakita mo kasi yun, nagkaroon ka ng realization doon. Parang ikaw na rin mismo yung magbibigay ng fresh start sa connection or sa buhay mo. Okay? Yun yung sinasabi, parang perception to Yung perception mo, ang nakaka-block ng reality mo. Okay? Perception is different sa realidad, diba? Kasi yung perception, parang kung ano yung nakikita natin based sa nakikita at naiisip at nadadama ng mga sensations natin, diba? Ng eyes natin, ng ears natin, ng pag-unawa natin. It's our own perception na nagkakaroon ng tayo ng hindrance na hindi natin nakikita yung totoong tao or yung totoong sitwasyon or yung totoong value. Okay? Yun. That's the only time na makakapag-start ka, makakapag-clean slate ka pag nagkaroon ka ng realization at alam mo kung papaano mo na ngayon ita-thrive or ina-navigate yung connection na to. Should you stay or should you let go? Okay? Ngayon, ano tong change in the wind, Virgo? Binabasa lang natin yung mga baraha. Don't shoot the messenger, guys. Okay? Nandito tayo para basahin yung baraha. Hindi ko kayo kayang i-feed ng delusions. Okay? Change in the wind. Unfinished symphony. Kasi may unfinished business tayo with this person. So, yun na it could be, like I said nga, a restart of something with a current person. Or, there's this blockage, no?
na-fail tayo to acknowledge the situation for what it is before or right now. So, hindi pa daw sinasabi na it's over. It's not over until it's really over. Okay? Hindi pa. May isa pang chance dito. Okay? Kung ikaw or siya marirealize yung totoong value, yung totoong hinahanap nyo sa connection na to, kung magkakaroon kayo ng agreement ba or common understanding, compromise, then pwede tayo magsimula uli eh. Yun yung change in the wind. Hindi pa to tapos. Okay? Pwede pa, kumbaga may pag-asa pa na ma-save ang dying relationship or a dying connection or yung tingin mo na nagtapos na kung existing connection to. Sa new connection naman, I would say, alam mo yun, I don't think na it's a new connection kasi may unfinished business dito. Okay? So, may pagbabago sa ihip ng hangin, no? Sa person mo or sa'yo, Virgo. Ngayon, tingnan natin itong milk and honey kasi yun yung hinahanap mo, yung security and commitment, no? Yun yung tingin ko dito na wala, no? Yung value na yun. At yun yung depth na hinahanap mo dito, yung commitment. Kasi tingnan mo to, all that glitter is puro gold and false mask, empty promises. Okay, hindi mo kailangan yan. Ang gusto mo, ito, yung security. Yung makakapag-nurture, may growth, yung connection, yun yung gusto mo. Ngayon, tingnan natin to, milk and honey na to. Breeze. So, relax lang, Virgo. Yung time na to, yung period na to, enjoy mo to. Take this as a break. To, para mag-recuperate ka. Could also be, breeze and i-feed mo yung soul mo, your mind and your spirit and your body. I-nurture mo muna for now. Okay, it has something to do sa'yo. Breeze, ikaw to eh. Ikaw to. Zen, meditation, go on a trip. Yung gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo, na pinapalibutan ka ng mga taong mahal mo, ng mga colleagues mo na importante sa'yo, mag-focus ka sa career growth mo, self-improvement mo. Okay, and mag-work on ka dun sa money mo, sa growth mo. Feed yourself, feed your soul. Yun sinasabi rin dito. Take this time off sa person mo, no, and take advantage na, alam mo yon, na alagaan mo yung sarili mo naman. Mag-me time ka, pamper yourself, no, alagaan mo yung sarili mo, mag-exercise ka, kumain ka ng masasarap, ng healthy, no, healthy living, focus sa wellness. Basically yon. Okay, yun sinasabi dito. Focus on your physical health. And ngayon yung yin, no, tingnan natin to. Ano tong yin para sa Virgo? Meron tayong why. Marami kang questions sa connection and doon sa person or doon sa nangyari sa situation mo na kailangan ng sagot, inaantay mo yun. Inaantay ka ng sagot. Yun yung ang tingin ko dito. Okay? So, open ka naman na sa communication, open ka sa explanation, open ka sa mga conditions. Okay? Yun yung sinasabi dito. Na patiently, inaantay mo pa rin kung may something na may sense or may value na darating pa. Okay? Tungkol sa sitwasyon mo or dun sa tao. Could be you, it could be them. Okay? Ngayon, ano tong transition? But, on this energy, no? Dito sa energy na nag-aantay ka pa daming question, willing ka pa rin naman mag-move on. May between worlds ka. Willing ka, 50-50 ka, no? Hindi ka pa naman completely nag-let go. 50% hopeful, 50% of ready naman din i-acknowledge na tapos na. Okay, ano tong between worlds para sa ating Virgo, no? Nasa crossroad ka, sabihin natin ganon. Okay, so observer. So yon, that's why, no? 50-50, moving on and staying. Should I stay or should I go? Nag-aantay pa rin tayo na may magbago sa connection or situation natin. Itinetemper natin, ino-observe natin yung situation or yung person mo. Okay, ikaw to, na-observe mo. It could be them, it could be you, no? In a good way, inaaral natin. Parang you're keeping track pa rin or tabs dun sa person mo. Medyo tinatry mo pa rin mag-update, tinatry mo pa rin na malaman kung anong ginagawa nila, ganun din sila sa'yo. So, inuunawa mo rin yung sitwasyon or yung connection. So, it's not like parang completely mabilis tayong bumitaw. Hindi ganun yung energy mo, Virgo, no? So, fair ka pa rin, no? Pagdating sa pag-judge sa tao na to, parang may process kang sinusunod or method na hindi naman pwedeng i-let go lang ng basta-basta, hindi din naman pwedeng mag-walk out basta-basta. Bigyan natin ng benefit of the doubt si person mo or it could be them sa'yo rin. Okay? So, yeah, nasa observing period ka pa lang while you're, alam mo, nagta-transition ka kasi may unfinished symphony at don't worry, may magbabago eh. Yun yung sinasabi. Pero hindi ko ina-advise na mag-antay ka, no? And yung pag-move on, pag-let go naman, it's a process. So, sana nag-resonate itong love reading mo, Virgo, no? Okay?
And mag-move on na tayo sa inyong general life, no? Kasama ang inyong career at buhay pinansyal. Okay? Let's take a look, guys. Alright. So, ito ang Beautiful Creatures Tarot. Kukuha tayo ng 5 baraha to. General snapshot ng buhay na ating collective Virgo pagdating sa life nila, career, money, you know, what do you need to be aware of, mga areas of concern sa buhay in general. Pwede rin extended love reading, 5 baraha para sa ating collective Virgo. Okay, tingnan natin 5 baraha para sa ating collective Virgo. Baraha sa ating collective Virgo. Okay, general life nyo to, guys. Tingnan natin, no? Yung mga warnings, red flags, advices, guidance, no? Wisdoms, intuitive messages. Okay. Alright. So, first card, Virgo. 9 of Pentacles reward. So, lahat ng pinagpaguran mo or pinaghihirapan mo ngayon, eventually, I think marirewardan ka. As good as it is. So, 9 of Pentacles kasi, this is yung single na person, no? Na may stability and security. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-depend sa ibang tao just para maramdaman mo na fulfilled or satisfied ka sa buhay. Okay, so may reward kang matatanggap sa kung ano man yung mga endeavors mo, promotions, increase, magtatagumpay yung mga business ventures mo or whatever yung pinupursu mo ng mga goals and dreams. Okay? May reward na nag-aantay doon. Okay? And kasi before 9 of Pentacles, ang 8 of Pentacles is yung masipag ba na nag-aaral, studios, you know, focus doon sa kung ano man yung gusto nilang gawin or ma-accomplish. So, ayun, nandun ang reward. Darating kasi nagsipag ka. Ngayon, ito naman, may 3 of Cups, celebration. So, you cannot make this up, no? Ano yung isi-celebrate mo na masaya ka? Yung reward ba yan or there's something more na kailangan mong i-celebrate? So, magiging masaya ka sa September, may isi-celebrate ka sa area ng buhay mo. Kung ano man yan, it could be, maybe, wedding, attend ka ng wedding, or alam mo yung binyag, something na emotionally na fulfilling sa'yo. Yun yung isa-celebrate mo dito. It could also be yung success mo. It could also be may success sa career, you know, sa financial mga investment mo or nag-purchase ka recently dahil nga may reward ka. Pwedeng yun din yung isa-celebrate mo. Bagong bahay, bagong sasakyan. Isang example lang. Bagong trabaho. Makakapag-abroad ka. Alam mo, these things, okay? Ka-clarify natin later on yan. And then, meron kang 3 of Wands, patience. So, okay, itong rewards and celebration, nararamdaman ko na, makukuha mo yan, pero, hindi siya basta-basta na, o hindi siya overnight success. Yun ang sinasabi dito. So, kailangan mo pa rin maging patient, at ituloy mo, yung pagiging masipag mo. Okay? Yung pagpapagal mo. Okay? Wag ka munang magmadali. So, sinasabi dito, yung overnight success, hindi yun yung energy. Okay? May time na nakalaan para makuha mo tong yung reward na deserve mo, no? Kung money yan. I think it's money. Yung celebration naman na magiging masayang-masaya ka kasi nagbunga yung mga pinaghirapan mo, no? So, it takes time. May time dyan. So, maybe siguro 1 to 3 months, give it time. Yun yung sinasabi dito. Okay? Ngayon yung fourth mo naman, mayroon kang Queen of Wands, determination. Wow. Be determined and patient. May determination and patience. Okay? So, huwag kang susuko agad. Kung hindi mo pa nakikita nagmamaterialize to, kung inaantay mo yung reward, yung fruit of your labor, no? So, like I said, bakit ba may sinasabi dito na yung desire mo, no, yung puso mo, what you want, yun yung desire pag wants, yung mga goals and aspirations mo. So,
Huwag ka lang sumuko at maging mas determinado ka lang kasi nandun siya, nag-aantay lang. Okay? Huwag masyadong magmadali din. Okay? So, at the end of this, magiging masaya ka na ginawa mo siya. Na hindi ka sumuko. Ganon yung feeling dito, Virgo. Ngayong concealment. So, hindi pa set in stone, no? Or yung may mga bagay na gusto mong ma-achieve or mangyari, pero hindi ka pa sigurado, no? It's hidden pa nga. Yun nga natatago. Natatago pa tong reward mo sa celebration, no? So, ngayon, hindi mo pa makita o maramdaman yan. Okay, yung effects or impact wala pa, no? So, sinasabi lang, huwag ka sumukot, maging mas pasensyoso ka lang sa pag-aantay at sa pagtatrabaho. Kasi, babalik sa'yo in threefold pa yan, nararamdaman ko. Kasi may 3 of Cups celebration ka dyan, eh. Saka yung reward, eh. Which is something involves na money, anything na tangible yan, material resources yan. Okay? Ngayon, clarify natin tong Nine of Pentacles rewards mo. Okay? Ano tong Nine of Pentacles mo? So, ang sabi dito, meron kang the Hermit, introspection. Okay, ito kasi, ang Hermit nasa pagninilay-nilay ka, no? Okay? Nag-iisip yan, no? Hindi mo kailangan ng advices na ibang tao kasi yung sagot, alam mo sa sarili mo. Yung atake, yung strategy mo, parang tungkol sa'yo lang to. It's all about you. Kung ano man tong reward na to, ito yung pinag-iisipan mo. Okay? Parang medyo mabigat to, no? Mabigat siguro to na venture, no? Or risk na inaaral mo. Kunwari nasa trading ka, no? Tama ba na mag-risk or mag-invest ako dito kay A? O dito ako kay B? O dito ako kay C? Pinag-iisipan mo para may cost-benefit. Alam mo yung cost-benefit ratio, ina-analyze mo yung magiging benefits sa'yo in the long run nung gagawin mo. Okay? Yun yung sinasabi dito. So, yung reward na yan, guys, nakasalalay pa rin yan sa decision making mo, sa pag-aaral mo. So, ang sinasabi dito, wag tayong padalos-dalos. Okay? Kasi nag-appear tong Hermit, eh. Ito hindi to padalos-dalos na energy, ha? Contemplative to. Kasi meron ka pang patience and determination. Binakapang ka pa ni Hermit card mo. Major arcana. So, wag tayong padalos-dalos, no? Kung gusto natin ng reward, no? Wag tayong biglang bugso lang ng damdamin para gumawa tayo ng decision. Hindi ganun, ha? Wag ganun, guys. Kung gusto nyong may return of investment, pag-isipang maigi, planuhin. Okay? Like the Hermit. Ermitanyo yan, eh. Parang ganun. Okay? Alam mo, huwag ka rin magpa-influence masyado sa mga suggestions or recommendations muna ng ibang tao, no? Ikaw mismo magkanda ka ng analysis mo, na feasibility study mo. Okay? Or research kung bagong company mo yan. Okay? Baka ma-attract ka sa sahod. Ganun. Okay, guys? Now, balansihin ang mga conditions mo para gumawa ng mga desisyon. Okay? Para dyan, related din sa reward. Ngayon, itong celebration. Ang sabi dito, repose. So, calm ka lang, guys. Kalma lang. Yun eh. Yung Four of Swords is about resting. Nagpapahinga ka lang. Yun, wala kang stress. Okay? Kasi pwede rin tong, alam mo yung galing ka sa Three of Swords. Galing ka sa mga disappointment. Galing ka sa pagkalito. Okay? Alam mo yun, galing ka rin sa, alam mo yun, may news na pumasok, dito ka, na-disappoint ka. So, ngayon, parang, you're calm and collected ka lang. Calm and collected ka na. Napagdaanan mo na yung mga yun. Ngayon, inaantay mo na lang is, magtatagumpay ba o hindi. Okay? Huwag kang ma-confuse na. Okay? Dapat ganun daw. Malamang yan yung energy mo. Kasi in the long run, hindi sabi dito, you see how yung reward sa celebration mo, binakapan ng tahimik na peaceful mind, pag-iisip lang, calm, collected. Repose to, saka introspection. Okay? So, kung magde-decide tayo sa career mo, sa pera, no guys, pag-isipang mabuti at kalma lang tayo. Dapat nag-decide ka based sa energy mo na dapat kalmado ka. Hindi yung agitated ka or namomblema ka tapos gagawa ka ng decision. Huwag ganon, okay? Para mas maganda yung outcome. Ngayon, ano tong patience? Be patient daw, guys. Okay, ano tong patience, no? Virgo. Two of Pentacles, flexibility. So, you could be, alam mo yun, nag-aaral, tapos may ginagawa. The ball is on your court.
Tapos nag-aaral ka. Alam mo yung dalawa yung object niya dyan, no? So, parang nagja-juggle ka, no? Dalawang side hustle, dalawang trabaho. Or, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka. That's one example. So, medyo stretch out tayo, no? Jack of all trades ka, no? Like ako kasi, nag-vlog ako because gusto ko talagang ginagawa ko. Tarot is my passion. And then, nag-upskill ako. Naghanap ako ng bagong trabaho. Tapos, may surgery pa ako ng Saturday. So, yun yung example ng flexibility, no? Parang all around tayo. So, just be patient, no? Huwag tayong mainip, no? Lahat ng ginagawa naman natin na action or movement sa buhay natin, may, may proper time yan na involved kung kailan natin ma-achieve, okay? And at the same time, nung nag-review ako, diba, sinasabay ko pa yun sa medication ko. So, na-achieve ko naman. So, that's one example. Be more patient. Huwag mag-rush. Alam ko yung feeling na nandito tayo kung anong uunahin natin, diba? Sa mga bagay-bagay. So, take things slowly. Tapos, kung ano yung mas priority, yun muna. Tapos, set aside mo muna yung iba. Okay? Para medyo ma-free up yung time mo, iba yung energy mo. Huwag mo i-drain din masyado kahit marami kang ginagawa. So, kung ano muna yung mas importante. Okay? And patience is a virtue. Yun ang sinasabi dito. Ngayon, determination. Determined ka naman, diba? So, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, alam ko may mga target kang na-goals and ma-achieve. Part of growing up yan. Adult tayo. Ngayon, ano tong determination? So, wag mo iwawala yun. Wag yung parang sa umpisa gusto mo lang tas aayaw ka. Wag gano'n na Queen of Wands ka dapat. And sabi dito, Two of Swords, confusion. So, what did I just said? Meron tayo kasi ditong Four of Swords. Sinabi ko, di ba, para kang dumaan sa confusion, may news, nalito ka, tapos na-disappoint ka, ngayon, kalma ka na lang. So, yung confusion na yan, na-overcome mo yan, or kailangan mo ma-overcome, palitan mo ng energy ng determination. Okay, wag tayo mag-give up, wag tayo mag-lose hope. Ngayon, nag-iisip tayo 50-50 na magtatagumpay ba ako o hindi, tutuloy ko ba to o hindi, papasok ba ako sa exam or hindi. You know, these things, no, na weigh you down, no? May Two of Pentacles ka, may confusion ka. Flexibility and confusion. So, maybe a little bit of stress din kasi madami kang ginagawa, pero sinasabi, continue what you're doing lang. Learn to prioritize, organize mo yung time mo. Okay? Ngayon, itong concealment. Yung something na hindi mo nakikita, siguro dito yung rewards and celebration at the end of all this. Okay, Virgo. Concealment. Meron kang hardship. So, tapos na. Malapit nang matapos yung hardship mo. Kung nabibigatan ka, marami kang ginagawa. Yung disappointment, confusion mo, yung kalma ka na lang ngayon, yan na yun eh. Matatapos na yung paghihirap mo na yan. Yun hindi mo nakikita. Nakatago pa yan. Pero nasa culmination ka na, nasa ending ka na ng mga struggles mo or hardship or pagiging busy mo, no? At lalabas ka rin dito na repose. So, ngayon pinag-iisipan mo, nagdinilay-nilay ka kung may kahantungan ba? Yes, meron. Okay? So, nandun ka na sa 10 of Wands eh. Matatapos na, guys. So, just be more patient. A little bit na lang of stretch. No? Isang kembot na lang, kumbaga, and magiging okay din ang lahat, Virgo, para sa'yo. Yung sinasabi ng baraha dito na hindi mo nakikita sa ngayon. Alright? So, sana nag-resonate ang reading nyo for September all the way to the next 3 months to, no? Short-term prediction. And I see you guys on the next monthly reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Virgo. Bye-bye!